Okay? Si Bato de la Rosa po, ipinagtanggol si Duterte. Sara Duterte. Okay? Sabi kay Las Cañas, magbigay daw ito ng mga ebidensya. Diba? Magbigay daw po ng ebidensya kung talagang si Sara Duterte ay tukhang queen. Tandaan po natin, si Sara Duterte nga kayang magbanta sa publiko, kayang magsalita sa publiko, okay, na papatayin yung Pangulo, papatayin yung First Lady, papatayin si Speaker Martin Romualdez. Kaya nga ni Sarang magsalita ng ganyan sa publiko. Diba? Tukhang pa kaya? Tandaan mo, pag ikaw kaya mong magsalita sa publiko ng mga pagbabanta, paano pa yung pagpatay? Basic na lang yan sa'yo. Makmakwan, shoutout Basic na lang yan sa'yo. Basahin po natin ito. Kinta ba? Bato de la Rosa. Binigyan ka na ng second chance pero walang pagbabago si Bato. No? Tuloy pa rin yung kanyang pagtatanggol sa mga mamamatay tao. Sa bagay, kasamahan naman yan ni Bato Diba? Parte naman siya dyan sa tukhang-tukhang na yan. Diba? Ayan bago po tayo magsimula sa ating video ngayon, ayan sa ating panibagong topic ngayon, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe mga pre. Hindi pa kayo naka-like dyan, libre lang pong mag-like. Libre lang po yan, wala pong yan, walang bayad. Okay, so eto na mga pre, basahin po natin ito. Ayan Manila, Philippines. Sinamon ni Senator Ronald Bato de la Rosa si self-confessed former Davao Death Squad hitman Arturo Las Cañas na maglatag ng ebidensya sa paratang nito laban kay Vice President Sara Duterte bilang reyna ng tukhang ang anti-drug operation noong nakaraang administrasyon. Tandaan po natin, ang tatay na si Digong mahilig magbanta. Okay? Klaro? Tapos, si Sara Duterte ganun din. So alam nyo, yung ugali ng tatay, namana po ni Sara Duterte. Kung si Digong, si Digong naman mismo yung umaamin na marami na siyang pinapatay. Kung kayang gawin ni Digong yan, ibig sabihin, kaya din ni Sara. Kasi si Las Cañas po, mga pre, ay utusan ng mga Duterte noon. Natural, alam niya yung kalakaran dyan, Ma'am Karina, shoutout po Alam niya yung galawan ng mga Duterte. Yan po yung klaro dyan. Hindi lang naman po si Las Cañas yung nagsasalita patungkol dyan. Nandyan pa nga si Matubato Diba? May Matubato pa. Tapos sasabihin mo mga fake yung mga tao na yan. Kung totoo talaga na sinungaling si Matubato, si Las Cañas, bakit pikon yung mga Duterte? Bakit gusto nilang ipapatay si Matubato? Gustong ipapatay si Las Cañas? Bakit? Kasi totoo yung mga sinasabi nitong dalawang ito. Kasi kung hindi totoo yung mga pinagsasabi ng mga to, dapat hinayaan mo lang Pero dahil magiging hadlang sila, okay? Sa mga diskarte mo at sila yung maglalabas ng baho mo, gagawan mo ng paraan para mapatahimik tong mga to. Ma'am Remy Nufiel, shoutout po Gusto mong patahimikin kasi mabibis to mabubuking Diba? Okay, kung talaga namang wala kang ginawa, bakit mo ipapapatay? Bakit mo patatahimikin? Ayun ang tanong Diba? Simple lang po yun. Isipin po natin. Ako, si Ballpoint Man, pagbintangan nyo ngayon na mamamatay tao ako, hayaan ko lang kayo, bahala kayo dyan. Hindi naman totoo Pero kung totoo na ako mamamatay tao tapos ilalabas mo yung baho ko, papahanap kita, ipapapatay din kita. Kasi para yung pangalan ko hindi masira. Nagigets nyo po yun? Ganun po.
Ganon yan, Bato de la Rosa. Eto si Bato, kung iboboto nyo to, tingnan nyo ha. Ang ipagtatanggol lang po nito, hindi, ang mga Duterte lang, hindi po ang taong bayan. Gusto niya pong magsenador ulit sa pangalawang pagkakataon para maipagtanggol niya ang mga Duterte. Yun, tapos. Wala siyang balak magsilbi sa mga Pilipino, magtrabaho para sa bansa. Magtatrabaho po yan para sa mga Duterte. Yun yung klaro dyan. Diba? Binigyan na ng second chance itong si Bato de la Rosa. Pero sinayang niya. Diba? Sinayang niya po. Nakakahiya ka ba to? Nagsasayang ka lang ng pera sa Senado eh. Ng pondo eh. Diba? Ang pondo gagamitin mo lang para maipagtanggol mo yung mga Duterte? Kalain mo yun. Eto pa. Basahin natin. Sa pahayag, sinabi ni De La Rosa na kung talagang may matitibay na ebidensya si Las Cañas, dapat magsampa siya ng kaso sa korte. Ayan Nitong Miyerkules, isinabit ni Las Cañas si Vice President Sara Duterte sa uplantukhang na hinihinalang pumatay ng mahigit 20,000 individual tulad ng PT pusher at minor de edad sa inilunsad na drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito, may tanong po ako sa inyo. Si Digong po, Pangulo noon. Pangulo ng bansang Pilipinas. Maniniwala po ba kayo na si Sara Duterte walang alam sa mga patayang nangyayari sa bawat lugar? Luzon, Visayas, Mindanao. Maniniwala po ba kayo na si Sara walang alam? Sige. Tatay na yung presidente. Maniniwala ba kayo na si Sara ay wala akong alam dyan? Namatay yung minor, wala akong alam dyan. Imposible, di ba? Imposibleng wala kang alam. Anak ka eh. Anak ka ng tatay mong mamamatay tao. Tapos, imposibleng wala kang alam. Diba? Kayo, may mga kaibigan kayo, diba? May mga ka-close kayo dyan, diba? At imposible din na yung kaibigan mo na yan, hindi mo alam kung ano yung trabaho niyan. Natural, alam mo. Kasi alam mo. Dikit kayo eh. Lalo na siguro pag tatay mo. Huwag mong sabihin sa akin na, tatay ko ito, pero hindi ko alam yung trabaho niyan. Hindi ko alam kung ano yung source of income namin. Imposible, di ba? Tatay mo yan eh. Dapat alam mo. Mami Chu, shoutout po At kaya Romanat, shoutout po. Adela Braso, shoutout. Ganun lang po yun. Isipin nyo po yun. Ganun lang ka-basic. Sabi pa dito. Saan ba tayo? Sa pahayag, sinabi ni Las Cañas na si De La Rosa ang nagsabi sa kanya na lumika siya ng bagong extrajudicial killing campaign laban sa illegal drugs na naging uplan tukhang. Sabi ni De La Rosa, wala daw siyang inutos na patayin. Okay? Pero may isang video tayong napanood noon na sabi ni De La Rosa, patayin niyo yan kung gusto niyo. Diba may ganong video? Sa TikTok nagkalat yan eh. So, si De La Rosa po ay isa pong sinungaling na tao yan. Ayon kay De La Rosa, hindi ibinulgar dati ni Las Cañas ang naturang istorya. Dati, natural. Kasi nakikinabang pa si Las Cañas eh. At nag-iisip-isip din siguro si Las Cañas na pag binulgar ko to, mamamatay ako kasi nag-traitor ka sa grupo eh. Papapatay ka, natural. Yan naman yung kalakaran ng mga sindikato, di ba? Or mga
mamamatay tao. Na pag nag-traitor ka, papatayin ka rin. Oh. Siguro, nakatsyempo siya ngayon, kaya nagsalita. Oh. Anyway, wala naman siyang katatakutan at hindi na presidente si PRRD ayon kay De La Rosa. Kasalukuyang dinidinig ng International Criminal Court ang kaso laban sa mag-amang Duterte at De La Rosa hinggil sa crimes against humanity sa inilunsad na war on drugs. Lahat po ng ito mga preno na mga pinagagawa na katarantaduhan ni Digong sa ating bansa, mananagot po talaga yan. Okay, kaya nga lang may proseso. At maniwala po tayo sa proseso na yon. Wag po tayong yung kumbaga, wag nating sisisihin yung gobyerno na ang tagal naman yan. Or kahit yung ICC, wag nating sisisihin na ang tagal naman yan. Tagal namin nag-iintay, nag-aantay. Oh, bakit wala pa? Ang maganda po, suportahan nyo yung gobyerno. Suportahan nyo din yung ginagawa ng ICC. 'Di ba? Wag yung sisisihin pa natin sila. Para naman lumakas yung loob nila. At para ganahan sila sa kanilang trabahong ginagawa. Wag po nating bibigyan ng negatibo. Yung mga yan, dapat suportahan pa po natin. 'Di ba? So, yun lang po mga pre, no? Yun lang yung ating reaksyon patungkol dito sa Tukhang Queen. Tinawag na Tukhang Queen ni Las Cañas, itong si Sara Duterte. Tama, agree ako dito kay Las Cañas. Kasi ako mga pre, no? Hindi po talaga ako maniniwala na si Sara Duterte walang alam sa war on drugs na yan. Anak ka eh. Anak ka ng tatay mo eh. Diba? Anak ka ng tatay mo. Posibleng wala kang alam. Huwag kang magbulag-bulagan. So yun lang mga pre, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe.